Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw sa ating lahat. Classmate, especially to Sir Ahmad Nok. Kumusta tayong lahat? Ako nga po pala si Julaydin Sinubangan. Ang aking tatalakayin ay patungkol sa emotional behavioral skills of early adolescence. Ang emotional and behavioral skills of early adolescence ay between 10 to 14 years old. Sa edad na to, marami kasing pagbabago sa physical at personal desisyon. Kung mapapansin natin, yung mga kabataan na under ng 10 to 14 years old, kadalasan ay mga high school at elementary lamang. UNICEF stated that ages between 10 to 14 years old is considered as the early adolescence. Sabi ng UNICEF na ang edad na 10 to 14 years old ay konsidera na sa early adolescence. Dito na nagsisimula yung paglawak at paglalim ng paraan nila ng pag-iisip, emotional at asal. Minsan kasi nagkakaroon sila dito ng idea emotional o asal na tama ba itong ginagawa ko o dapat ko ba itong sundin o sundin ko kaya ang aking sarili. By the age of 10 years old, have usually developed a higher level of self-awareness and social skill, but their emotional development may still be similar, such as outbursts, aggression, and empathy. Sa edad na 10 taong gulang, ang mga bata ay nadadagdagan ang awareness nila at yung kaya nilang gawin. Pero yung emotional development nila ay ganun pa din, gaya ng matigas ang ulo at parang sarili lang nila ang iniisip nila. Girls tend to show positive emotional expression than boys at 10 years of age. Ang mga batang babae ay mas naipapakita ang positibong emosyon kaysa sa mga lalaki sa edad na 10 taong gulang. Girls and boys may that it emotionally important to have friends, especially the same sex. Ang mga batang babae at lalaki na nasa edad na to ay nakikita ang kahalaga ng kaibigan lalo na sa kanilang kapwa na kaparehas nila ng kasarian. This may partially be due to hormonal changes that are common with the beginning of puberty. Nagagawa nila ito dahil sa pagbabago ng hormones at common ito pag nagsisimula na sila sa pagiging binata at pagiging dalaga o mas kilala nating puberty. So ano nga ba ang puberty? Ito yung kung ano ang nagaganap sa mga katawan ng bata ay nababago sa kanila upang maging adult. Furthermore, according to Lee in 2018, that another factor that can play in a role of mood swing is the stress that typically 10 years old may under as he tries to with all the physical changes and shift his life. At ganun pa man sabing ni Lee sa study niya noong 2018 ay ang mga factors ng mood swings ay dahil sa kanilang stress na edad na 10 years old ay dinidil nila yung mga pagbabago sa kanilang sarili at kanilang kayang gawin. Kumbaga ay nagiging conscious din sila sa mga bagay-bagay. By the age of 11, may swings from laughter to melancholy to anger and back to contentment. He may be close to his siblings, argue about anything, and constantly test the limit. Sa edad na 11 years old, ang katuwaan ay bigla na lang mapapalitan ng lungkot at minsan ay naantong ito sa galit at pabalik ito sa pagiging content. Maaari din sila maging malupit sa kanilang mga kapatid at makipag-argument tungkol sa mga bagay-bagay at doon natitest nila ang mga limitasyon nila. As 12 years old, their sense of identity is relatively strong. The child has developed fairly strong sense of identity and security. Sa edad na 12 years old naman ay nangangahulugan ng pagkakailanlan sa kanilang sarili ay unti-unting lumalakas. Yun nga, minsan nagkakaroon na sila ng pag-iisip, emotional at lakas kung tama ba itong ginagawa nila o tama ba itong gagawin nila. At the age of 13 years old, Judd will be dealing with the biggest change of his life. Some of the emotional changes and concern of 13 years old will face includes mood swing and moodiness. Sa edad na 13 years old, dinidil na nila yung mga malaking pagbabago sa buhay. Ilan dito ang mga pagbabago at mga concern ng mga 13 years old at mga kinakaharap nito ang mood swing or moodiness. Ito yung pagbabago ng timpla na nasa isip ng mga kabataan.
Worrying about being normal and fitting, nag-aalala na sila sa mga normal na mga bagay-bagay. Need for privacy. Kailangan nila ng privacy dahil ang 13 years old ay nasa adolescent stage na so need nila yung privacy like may mga bagay na sila lang dapat nakakalam. Other emotion development issues for 13 years old teens include may feel like they are being watched and judged. Yung feeling nila ay binabantayan ang kanilang mga bawat galaw. Very concerned about body image. Nagiging conscious na din sila sa kanilang itsura at sa pangangatawan. May have low self-esteem. Maaari din silang mababawasan yung confidence sa sarili nila. Likely to think their parents don't know what they are feeling. Niisip nila na parang hindi alam ng mga magulang nila yung mga nararamdaman nila. And feeling of anger and hurt can result in tears almost anything. Ang galit at sakit na nararamdaman nila ay hantong lang sa iyak. 14 years old, they desperately want to be accepted by their peers. Individually, it's not important to them and they are likely to be embarrassed if they are singled out by a teacher. Si dad na 14 years old ay lubusan nilang gustong tanggapin ng kanilang mga kasamaan. Hindi mahalaga sa kanila ang individualidad at malamang na mapahiya sila kung pipiliin sila ng isang guro. Ang emotional and behavioral skill of early adolescents sa edad na 10 to 14 years old, ang mga kabataan ay nagsisimula sila na makaramdam ng mga pagnanais na maging mas malaya sa kanilang mga pamilya. Maaring naumaling sila sa mga kanilang kaibigan at libangan. Sila ay may posibilidad na bumuo ng matatag parehong kasarian sa mga kaibigan. Maaring mayroon silang matinding damdamin na maaring magtaka sila tungkol sa kanilang sexual na orientation. Strategies and instructional materials to teach these children. The adolescent's brain is still developing and therefore requires different brain-compatible strategies for learning. Meaning and emotion and crucial elements to grab the brain's attention and thereby aid learning. Learning in its simplest form is a process of building neural network in the brain. These networks are formed three different ways through concrete experiences, symbolic learning, and abstract learning. Ang utak ng kabataan ay muunlad pa rin at sa makatwid ay nangangailangan ng iba't ibang mga diskarte sa pag-aaral ng utak. Ang kahulugan at damdamin ay mga mahalagang elemento upang makuha ang atensyon ng utak at sa gayon ay tumulong sa pag-aaral. Ang pag-aaral sa pinakasimpleng anyo nito ay isang proseso na pagbuo ng mga neural network sa utak. Ang mga network nito ay nabuo sa tatlong magkakaibang paraan sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan, simbolikong pag-aaral at abstract na pag-aaral. A young adolescent's brain can hold 7 times of information plus or minus items in memory working. Ang utak ng young adolescents ay kayang maalala ng 7 beses ang impormasyon, mababawasan man o madadagan ng 2 sa kanilang memorya. The addition of emotion can help student remember. Ang emotion din ay nakakatulong sa mga student, adolescents para makaalala dahil maaari nilang may experience sa mga bagay. Example, ang isang sitwasyon na ibinigay ng kanilang mga kaibigan ay maaari nila itong maalala dahil maaari din nila itong na-experience o nadadala sila sa emosyon ng bawat isa. The brain is social and require interaction in order to develop puberty. Ang utak ay nagre-require ng interaction para gumana at mahasa ito. Like, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kapwa ay nade-develop ang maaari nating matutunan at mga kaya pa nating gawin. Practice or rehearsal is critical to learning for the long term. Sabi nga ng karamihan, practice makes perfect. At ang mga pag-ensanyo ay mas nakakatulong sa atin kung tama ba ang ginagawa natin, kung sa bawat araw-araw ba ay mas gumagaling at may mga natutunan tayo. Then, we take in more information visually than through any other sense. We have
tremendous incapacity to store picture in long term. Sa panahon ngayon, ang mga kabataan ay mas gusto nilang manood kaysa sa magbasa dahil mas kaya nila maalala yung mga bagay-bagay na nakikita nila kahit matagal na at mas tumatatak sa utak nila yung mga bagay na nakikita nila. And that's all. Dito lang nagtatapos ang aking report. Shukran and wassalam.